Record na to. Oo. Tawagin mo ako pagkatapos na. Dito ka sa tabi ko. Huwag kang tatabi doon. Para naaanuhan mo rin kung ano yung sasabihin ko. Record na to. Nagsisimula na yan. O sige. Chona, ako'y may sasabihin din sa'yo ha. Sasagutin ko yung una mong mensahe sa amin dalawang mag-asawa. Ang gusto ko, mamatay tayo dahil hindi natin alam ang buhay natin. Yung walang sama ng loob, hindi katulad ng bunso ko, namatay na may tampo sa inyo. Eto, ang ano ko sa iyo, sa unang mensahe mo sa amin. Bakit kayo mag-asawa ano kay Patrick? Pinapaboran nyo. Chona, oo, may sakit si Patrick. Nung ako'y umatin ng El Shaddai, nag-50-50 ang anak ko. Wala kayong alam. Kapasobra ang sali ng dugo. Kinausap ako ni Jobel. Tita, hindi kita pinagbabawalan na ikaw ay pumunta sa gawain ng El Shaddai. Alam ko, yun na lang ang pag-asa mo sa buhay mo, sa anak mo. Pero, alam mo ba kung ano ang salita ni Jobel sa akin? Tita, pagtunungan mo ng pansin si Patrick. Kasi hindi nyo alam kung kailan kukunin si Patrick. Ang sabi ko kay Jobel, Jobel, ano ibig mong sabihin, ne? Tita, sa kalagayan ni Patrick, walang umaabot ng 30. Umabot yan ng 30, tita. Biyaya na ng Diyos at napakaswerte mong ina. Pagka inabot si Patrick ng 30. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, bakit hindi napunta ang dalawang bata? Sana tinanong mo. Kayo baka mo pinagbabawalan ng tita mo, ng papa at mama mo na pumunta sa amin? Hindi ko pinagtatabuyan ng mga dalawang bata. May pakiramdam. Yan may isip na Sana tinanong mo, oy, mga pamangkin ko, bakit ba kayo hindi nagpupunta sa tansa? Ano ba ang dahilan? Yun ang inalam mo sana. Pinagtataboyan ko yan dalawa. Ano salita ni Bunso? Mama, wag na lang po. Mai-stress lang ako lalo. Bawas sa may sakit, alam mo yan ang mai-stress. Pupunta na lang po ako sa simbahan. Tatanungin ko yung isa. JR, ikaw na lang pumunta. Mama, dito na lang po ako, magpapahinga na ako. Sana tinanong mo muna kung ano ang dahilan. Kung bakit hindi nagpupunta sa tansa. Oo. Alam mo ba nung abroad si Ato, dahil ikaw na rin lang nagbanggit sa amin ng yung nakaraan. Nung abroad si Ato, hindi ko yun napupuna dahil ang tuto ko sa kanya palaging pondo. Dahil nahihiya na ako sa inyong manghiram, mangutang. Eto, si Patrick ang nakapuna. Mama, bakit po ganoon? Pagka birthday po ni Daddy Ato, nandoon po sila sa SM. Bakit tayo nandito lang hindi inimbita? Sabi ko, ewan ko anak, hindi ko alam. Tanong mo kay Papa kung anong dahilan. Sila na nag-usap, hindi ko alam. Yun ang pagtatampo sa inyo ni Bunso. Ngayon, eto. Kay JR. May tampo ba yun, Jay? May tampo ka sa amin? Wala. Hindi, yung hinanakit mo daw sa Facebook. Wala, matagal na yun. Matagal na yon. Kinausap ko din si JR. JR, ikaw anak, huwag kang magseselo sa kapatid mo, huwag kang mag-ano sa kapatid mo. Sabi ni JR, bakit po mama? Kasi kako si Patrick. Anak, hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama yan. Maswerte ka anak, ikaw nakatikim ng RI. Pero si Patrick nakatikim ba ng RI? Chona, nadadamo at nararamdaman mo ang kalagayan ko. Alam mo kung bakit? Pag ikaw'y nagkaroon ng anak. Yun lang masasabi ko sa iyo. At ang inaanuhan, sinabi mo sa akin, maigi si MR. Oo, maigi. Bakit? Ang kuya mo ba hindi naging maigi sa iyo? Nasa ospital, Chona. Sinabi ko kay Tami, kausapin mo si Chona. Baka hindi alam ni Chona ang gusto mong mensahe. Nasa ospital tayo ha. Magtisimula tayo sa ospital.
nagpresenta ako sa iyo na magbabantay kay nanay. Dahil ang sabi ko kay Tami, pa, ito na pagkakataon ko, parang ako makaano sa hipag ko sa kay nanay. Na ganyan wala na si Patrick. Mag-ano ako, nagpipresenta ako, tutulong na ako pa kasi wala na si Bunso. Kasi noon hindi ako makatulong kasi gawa ng palagi kong inaano ang anak ko. Totoo yun, ang priority ko si Patrick. Dahil hindi ko alam kung makakasama ko si Patrick kung hanggang kailan. Ngayon, nasa ospital tayo. Nakita ko yung pizza na patong-patong. Binigyan mo ko. Ngayon, ang sabi mo, ate, ito gusto mo? Oh, sige, iwanan mo. Ito, ate, i-ano mo? Oo, nene, i-ano. Nagkwento ako sa iyo kinabukasan na dumating ka. Jonah, si nanay, pabalik-balik ang lagnat. Ang nakain ko lang pizza. Yung dala-dala kong tinapay ay hindi ko nakuha, nakain. Gawa nga ng si nanay pabalik-balik. Kaya yun dinala ko, gawa ng gusto ko yun. Bihira yung nagtitinda dito sa may panaderya. Ngayon, nung kami umuwi, nagpasundo ako dahil iba na talaga pakiramdam ko, hindi lang ako nagpapahalata. Dahil 2:30 na ako nakahiga ako siguro mga 3. Umidlip lang ako sandali. Naanuhan ko nga pala si nanay nga pala Pero awa naman ng Diyos, nung ako'y pinahiga ni Lord, maayos na si nanay. Ngayon yung batang katabi ko, Toy, titingnan mo si lola mo kasi idlip lang ako sandali. Ayun, ang sistema. Ngayon, ang kinagagalit ni Tami, alam mo kung ano? Marami ng kim-kim nagalit si Tami. Sasabihin mo sa akin, ako ang nasusunod. Kung ako nasunod, Chona, hindi mangyayari ang black sa iyo. Dahil itong mister ko, nung ko pa sinasabihan, sabihin mo na ang nasa sa loob mo. Para sila, naiintindihan nila kung ano nasa sa loob mo. Eto, ang tanong ko sa iyo. Nung ako'y binigyan mo ng pizza, kinuwento ko yung kay Tami. Ang sabi ko kay Tami, ikaw baka ako'y nabigyan ni Chona ng pizza dahil ilang piraso yung uwi ni Chona. Hindi, mama. Ganoon ba? Lumungkot ang mukha ng kuya mo. Sabi ko, hayaan mo na siya pa. Sa susunod, pag ako'y nagkaroon ng pera, pakakainin na lang kita sa inasal. Kung naging maigi man sa iyo si MR, bakit hindi ba naging maigi si Tami? Bibigyan ko din ng konsuelo ang asawa ko. Kaya na sabi ni Tami, ma, kasama na naman ako sa hirap, pero sa sarap hindi ako kasama. Pangalawa, ang tinatampo sa iyo ng kuya mo, dahil ayaw makipag-usap Mama, ikaw na magsalita. Ano yun pa? Nung umano si JR na doon diretso na ang sabi ni JR, mama, papa, doon na po ako tutuloy. Inawat mo si JR, nagsumbong. Sabi ko, nagsabi din sa akin si Tami, bakit ganoon? Ewan ko, mama. Nasa utak ka agad ng kapatid mo, alam mo ko siguro bumili ka ng masarap na pagkain. Pinakain mo doon sa favorito mong pamangkin. Dahil alam ng kaya sabi ko sa iyo, sabi mo, tira-tirahan. Miski tira-tirahan yan, Chona. Kilala nyo si JR. Miski pa umano din sa inyo. Tumira din sa inyo. Hindi naman maselan si JR. Ang maselan ni si Bunso. Ngayon, eto. Ang isa pang itinatampo sa iyo ng kapatid mo. Nasa utak ko na yun Teka isipin ko. Ano ba yung tinatampo? Yung nakita niya ng anak niya nakahiga sa patag. Ang favorito nyo nasa aircon. Kaya sabi ko sa iyo, Chona, ba't ganoon? Ang anak ko nandito. And sabi mo, nandun ang asawa. Hindi masasabing asawa yun ni MR kasi hindi pa kasal. Kinakasama pa lang yun. Iko-correct ko lang Ngayon, ang sabi ko sa iyo, di pare-parehong apoy, di hayaan mo siya magitkitan. Pero nag-text ka, ang sabi mo, hindi mo na naisip. Mabuti pala ibinala ka ng kuya mo para nararamdaman mo pala yung mensahe mo sa amin. Hindi magkakaintindihan habang buhay ganoon na lang palagi. Di ngayon, ang isa pang tinatampo sa iyo ng kuya mo,
Bakit ganoon? Ang kinagagalit ng kuya mo kay MR, una mong tinawagan ay si MR para kay nanay. Ano ang sagot sa iyo? Sira ang motor. Kaya ang sabi ni Tami, paano yun? Ma, kung hindi ako dumating, di ako paliwala ng nanay. Yun, ang tinatampo sa iyo ng kuya mo. Marami ding hinanakit sa iyo. Si JR, hindi na nakibo. Ano yung hinanakit? Ikaw na magtanong kay JR kung ano yon. Katulad na nanghihiram ng laptop noon. Ano sabi mo? Naki-MR. Okay lang. Oh, nanghiram na siya doon sa kanyang isang pinsan. Ngayon, tanungin mo pa kay JR in personal kung ano hinanakit sa inyo. Hindi naman masasabing hinanakit kundi tampo Di ba, no, Jay? Tampo yun. Oh, yun. Ngayon, sa pangalawang ano mo sa akin, mensahe sa amin dalawang mag-asawa. Teka, ito, inaano ko na ha. Nakakatampo pakinggan ng mga side ng asawa mo, hindi tanungin ko ano nagtinda kasi pamilya mo. Hindi ako inaanohan siya na ng kuya mo, pinapababa. Marami akong salita na hindi sinusunod ng kuya mo. Minsan nga nasisinghal pa ako Baka akala mo, lahat ng sinasabi ko sinusunod ng asawa mo. Ina-under ko ang kuya mo. Hindi, Chona. Kung yan noon pa sinabi, palagay ko, namatay ang bunso ko na walang tampo sa inyo. Sa pagiging selosa ko, Chona, hindi masasabing selosa yun Kasi pangitang-pangitan na gano'n ang ginagawa nyo sa mga bata kung wala doon ang kuya Tami mo, palagay ko, yung nakita ang anak ko nakapapag, sila yung nasa aircon, palagay ko sasabihin na naman, hayaan mo nga siya, gano'n lang naman ang sinasabi palagi ng kuya Tami mo At tungkol doon sa parinig ako ng parinig, wala akong pinaparinggan, Chona. Bakit mo isasama ang ibang tao na si Ate Edith? Hindi ko naman alam ang pagkatao ni Ate Edith. May hindi ko nga alam kung ilan ang anak noon Ang alam ko lang kay Ate Edith sa iyo nanghihingi, nangungutang, nanghihiram. Yun lang ang alam ko. Pero Chona, wala akong pakialam kay Ate Edith. Bakit mo isasama si Ate Edith? Hindi naman natin kasama yun sa usapan natin. Ang sinasabi ko rin sa iyo na adik, hindi bali ang anak ko'y palainom, wag lang adik. Alam mo kung sino adik? Ang pamangkin mo, di ba nakulong gawa nga ng adik? Baka nakakalimutan mo. At eto pa, pakisabi mo nga pala kay Edith, kung ang mag-inay nag-aaway, kausapin kami, harangan kami, hindi, nandoon siya sa may kanto, na kami padaan, pinagsigawan, ayun, ang mag-ina, nag-aaway na naman. Yung ba'y tama? Ha? Tama ba yun? Ang buong village nakakaalam na silang dalawang mag-inay nag-aaway? Yung ba naman kami puntahan, kausapin kami, oy Lilay, Tami, halika kayo, may sasabihin ako sa inyo. Yung mag-ina nag-aaway na naman. Kaya mo nga kami pinapunta doon para kausapin yung ate mo at si nanay di ba? Ang inaano ko lang, Chona, hindi selos to ha. Walang selosan dito Pangitan na at saka humingi ka na ng pasensya sa aming mag-asawa Ang inaano dito, alam mo kung ano? Kung meron yung isa, bigyan mo din. Tapos, ang kwento. Kung halimbawa, binigyan mo si MR ng ganoon, bigyan mo din yun, naghahanap yun Ako, hindi ka pala utos sa akin, sa kuya mo, ang bigyan mo ng pabor. Mababaw lang naman ang kaligayahan ng kuya mo. Inasal, nakita mo nung sinamahan kita sa sa ospital ng ano ba yon? Diyan sa ano yon? Kansa? Hindi, dito sa May Bacau. Anong ospital yon? San Yung bago? Kay Pedro, Kalunsod. sa Kalunsod. Ang sabi mo, kakain tayo ate sa labas na. Doon tayo kakain. Sabi ko, Chona, inasal. Mababaw ang kaligayahan ng kuya mo. Inasal na lang. Doon na lang tayo kumain. Mababaw lang naman kaligayahan yan. Hope yung MBT na tumunggo. Chona, mababaw lang. Kung si MR ay naging maigi sa'yo,
Wag na sa akin eh, dahil hindi ka pala utos sa akin. Sa kuya mo na lamang. Na, palautos ka. Nabigyan mo ng konsuelo. Maaari nga tayo mag-utos sa tayo sa ibang tao bibigyan natin ng konsuelo. Yan pa, kapatid mo. Kaya ang ano sa iyo sa Facebook, kung kayo'y galit sa mga anak at sa akin, wag niyo nang idamay kami, siya na lamang. Kaya sabi ko, Tami, tanungin mo kung ikaw ay tanggap bilang pagkapatid sa labas. Kung hindi, di alam mo na kung saan ka lulugar. Yun ang inaano ko. Sasabihin mo sa akin na may hinanakit si JR, Chona, may hinanakit din sa iyo si nanay. Eto, sasabihin ko na ha, nagkabukasan na tayo. Nay, bakit na konti tinda nyo? Nay, hindi kayo na order sa akin na hindi nyo binabayaran. Ano ho ang dahilan? Lilay, si Maye, ninanakawan ako pag kami natutulog na. O, sabihin nyo ka ako kay Chona. Nay, ako kako'y may tatanong sa inyo. Huwag nyo naman ano yon Lilay? Tabi-tabi naman ho. Magkano ho ba binibigay sa inyo ni Daddy ato para kay Maye? 500 lang. Minsan Lilay hindi. Isipin mo Chona ha. Linawin mo ang isip mo. 500 lang po. Sa magkakasya ang 500 Chona sa isang bibig, nadagdagan pa ng isang bibig, yung girlfriend. Saan kukuha si nanay kundi sa tindahan? Yeah. At sa tuwing may walang gamot si nanay, tatawag, magagalit ka. Pero ibibili mo rin, hindi mo matitiis kasi, si nanay yun eh. Ngayon, Chona, walang trabaho si MR buhan pa ng eleksyon. Pag ba pumunta kay nanay, hindi nahingi, kaya pumunta, may kailangan kay nanay. Saan kukuha si nanay? Sa tindahan. Kaya nalupog ang matanda, gawa ng 2 magkapatid. Ngayon, ang sabi, nila hindi na ako aaryahan. Sabi ko, sige nanay, tutulungan ko na lang kayo. Kung ako nanay, hindi pinapaalis doon sa bahay na yon, nanay. Baka kayo, maaryahan ko at matulungan ko linggo-linggo na pangdagdag ng puhunan. Dangan lang nanay, may taning na ang pagtira namin doon. So napakaswerte ninyo. May nanay pa kayong ganyan. Ang matanda hindi na dapat bigyan ng pag-iisip. Kung ikaw may pera, arihan mo. Wag mong putulin, Chona. Kasi si nanay matanda na. Mamatay man si nanay, maligaya siya na hindi siya pinabayaan ng kanyang bunso. Chona, intindihin mo sinabi ko na perwisyo si nanay kaya nalupog ang tindahan ng matanda. Kung si nanay man at si Chona, si Malu, naghuhuweteng, hayaan mo na siya. Kaligayahan na lang yon. At least yun na lamang ang kaligayahan nilang dalawa. Hayaan mo na siya, Chona. Pero, pag sabi-sabihan mo din, nabawas-bawasan, nakikinig naman siguro yung dalawang yun. Paminsan-minsan, dadaing ka rin, nay, ganyan-ganyan, nay, ganyan-ganyan. Yun, Chona, yun ang hinanakit sa iyo ni nanay. Matanda na si nanay para mag-isip. Alam mo, ang mga matatanda pag walang pera sa bulsa, nalulungkot yan. Nag-iisip, huwag mo nang pag-isipin si nanay. Kung may pera ka, arihan mo na. At sa akin, eto, ang ano ko sa'yo, nag-open forum din lang. Nagpresenta ako sa'yo ng pansit. Naluto si pansit. Tumawag ako sa'yo, ne, sandali lang ha, papahinga ako, nalobat ako. Hindi, text ka ng text kay JR, kung nasaan na kami. Chona, maaari nga ang ice cream nahuli yung pampansit. Siguro iisipin mo palagi, ano kaya ang dahilan at nang hipag ko inalobat? Siya lang palang mag-isa naggayat, siya lang palang mag-isa nagluto. Hayaan mo na siya, miski ba malate, basta maihahin to ng mainit at mabigyan ng kaibig ng mga kapitbahay ay mainit. Hindi naman masasabi siguro itong tira-tira. Yun lang. Ngayon, kung sagutin mo kami, bahala ka sa buhay mo.
Nasaan ang pangatlong mensahe? Eto. Para sa akin, punot dulo, pangyayari pagiging selosa ng asawa mo. Hindi ako nagseselos. Sinasabi ko lang sa iyo totoo. Marami nang hinanakit din ang kapatid mong si Tammy. Kaya kung yan nakinig sa akin, hindi mangyayari yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kung naging maigi si MR sa inyo, bakit hindi ba naging maigi ang kuya mo sa iyo? Bawat utos mo, sunod. Kahit na mainit ang araw, punta sa tansa. At ang duda pa ng kapatid mo, ikaw nag-arya doon sa motor na nasira ni MR. Ano ang salita ko sa asawa ko? Hayaan mo na pa, siguro aaryahan kasi nga si MR ang magbabantay doon araw-araw na sunod-sunod. Baka yun ang inaga. Wala namang iari ang bata at walang hanap buhay. Sinasabihan ko din ng asawa ko, pero hindi ko pinag-isasabihan na mag-aaway. Hindi. Inaano ko si Tammy, pa, hayaan mo na siya, walang hanap buhay yung pamangkin mo eh. Yun. Huwag mo sasabihin sa akin palagi ako ang magsasalita sa iyo kung hindi kayo magbabago. At lalo na ikaw ang may pera. Hindi na mabuulit yon. Pag meron ng isa, meron din yung isa. Iisipin mo palagi, lalagay ka sa gitna, pareho mong pamangkin yan. Ngayon, sa susunod, eto. Kung halimbawa, kakausapin mo si JR, ano ba dahilan ng inyong hindi pagpunta sa tansa? Si Patrick hindi na makakasagot sa iyo, pero si JR makakasagot kung bakit hindi napunta ng tansa. Ang ano ko na lamang, marami nagmamahal sa anak ko. Kung ayaw niyo sa anak ko, marami nagmamahal. Mga taon simbahan. Hindi ko masasabi ang kapatid ko si Pating, dahil inano ko na sa iyo ang mensahe ko kay Pating eh. Sa mga kapatid kong namatay, ang paborito mga anak ko. Kaya paulit-ulit kong sasabihin sa iyo, Chona, hindi ako. Kung nakinig lang ang kuya mo, hindi mangyayari yan. Na sinasabihan ko, pa, aksyonan mo na. Para namang ang mga bata wag namang ganyan. Hindi inaaksyonan. Ngayon lang inaksyonan ng kuya mo. Dahil nakita, ang anak niya nakahiga sa papag. Ang paborito niyo nasa aircon. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Pag hindi ka nagbago, na igigitna mo ang sarili mo bilang tita, paulit-ulit, ako ang magsasalita na sa iyo ng paulit-ulit. Hindi pagseselos yun, kundi, alam mo kung ano? May paborito ka. May paborito kayo. Kung ayaw nyo, edi wag. Yun lang. Ngayon, bahala ka na. Basta ako, habang sinasabi mo sa akin, yung hindi maayos at hindi maganda, na minessage mo, Chona, iniisip ko na lamang, alam mo kung ano, yung naitulong mo sa buhay ng anak ko. Yun na lang ang iniisip ko. Kaya ako nabawi ngayon. Ako'y nagpipresenta, ako'y natulong. Kung si JR man hindi nakatulong nung napa-ospital si nanay, may trabaho ang anak ko. Tinanong ko din si JR, bakit pa hindi ka makapunta sa Mama, tingnan mo naman, 2 araw lang. Hindi mo naman ako pinaglalaban na, ako na naglalaba. Kung ako ba'y walang trabaho, Mama, babantayan ko naman lola ko yun eh. Kaya ka lang pinantayan ni MR, walang trabaho. Kung si MR ba ay may trabaho, babantayan ba si nanay? Baka sabi mo sa akin, ate, baka may nalalaman kang magbabantay kay nanay. Upahan natin. Chona, wala akong ano sa iyo, ha? Miski may pangit kang sinabi sa akin, inisip ko na lang yung naitulong mo sa buhay ng anak ko, na hanggang sa dulo ng hininga niya, hindi mo siya pinabayaan. Yun lang. Pero yung sasabihin mo sa amin na kawawa, hindi kami kawawa kasi Chona, malakas pa kami eh. Hindi kami kawawa eh. Inaano lang dito, daig.
Walang ano dito na selos. Ang ano dito, unawa. Pasensya. Teka, sinulat ko yun eh. Unawa, pasensya at tampo ang pinag-usapan natin ngayon dito. Hindi selos. Wala nang paulit-ulit kung igigitna mo ang pagkatita mo. Pagka binigyan mo si JR, ngayon nag-iisa na lang ang anak ko. Pagka binigyan mo si JR, bigyan mo din dalawa. Pagka pinahiram mo yung isa, pahiramin mo din dalawa. Chona, wala kang alam habang hindi mo na nadadanasan na ikaw ay may anak. Yun lang. Sagutin mo, salamat. Kung hindi mo din sagutin, salamat. Tapos ang kwento.